Lumabas po yung DCC. Ano po, itong document containing the charges na less redacted at lumabas nga po na 8 pala yung mga personalities na kasama dun sa sinasabing co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kaso niya na crimes against humanity. Una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin nito in general para po doon sa, kumbaga, punto de vista ng kaso? In general, ito po ang listahan at actually kwento ng kung paano nagawa ni Duterte effectively ang tinatawag na common plan o yung pagpatay sa mga di umano drug addict, drug pusher, at iba pang related sa drug trade. At idadagdag ko na kasi sa Davao ito yung naging emphasis, pati yung street level criminals. So yung mga snatcher daw po doon at mga minsan nga mga street children lang no. So yung role nitong mga iba ay nakatulong kay Duterte na mag-implement o isagawa yung plano na inisip essentially ni Duterte at ng ilan sa kanila. Yung iba-iba ang pasok nila doon sa kumbaga plano. Mm-mm. Iba-iba ang role nila, iba-iba ang focus, pero sa pangkalahatan, ito ang mga susing tao para masiguro na na-implement ang plano at nasigurado ang impunity o kawalang pananagutan. Pero dahil po napangalanan nila, dalawa sa kanila incumbent, si Senator Bato at si Senator Bongo. Si Senator Bato hindi na natin nakikita ngayon sa Senate. Ano po ba ang kahulugan nitong paglalabas, pag-identify dito sa 8 personalities na ito? Automatic ba nakasunod nito mag-i-issue na rin ng warrant of arrest or hindi pa? Hindi pa. Mm. Ito ay nabanggit lang ang mga pangalan nila sa kwento ng kung ano ang responsibilidad ni Duterte. Kasi alam nyo naman yan, di ba? Sa telenovela din. Pag nagkikwento ka ng kwento ng bida, hindi naman pwedeng hindi mo mabanggit yung nanay na namatay, yung tatay na nagpaaral sa kanya, etc. So, lahat ng tumulong dun sa quote-unquote bida, ang bida natin, si Duterte, ay kailangang mabanggit. Kahit na in some way supporting actor sila, kabahagi sila nung naging sistema. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator. Mas ang siste ay sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukay ng ICC na sila ay one of the most responsible. Sa ICC kasi, bagaman ang kanilang jurisdiction ay over all persons committing acts covered by the Rome Statute, meaning, example, crimes against humanity and the 3 other crimes, all persons, yung dinadala lang nila sa korte, yung most responsible. Para yun yung issue ng complementarity. Sa ICC yung pinaka matitindi, yung most responsible. Tapos dapat sa law nung bansa na yung member state, yung iba pang responsable. Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, yung pagkakaiba nung sinasabi po ninyo na co-conspirator at saka ano po yung isa? Co-perpetrator, tapos Co-perpetrator co-accused. and co-accused. Oo. So, yung co-conspirator ay kapag merong conspiracy. Malimit nating naririnig yan sa mga kaso dito sa Pilipinas. May plano, may pangkalahatan. Pero dito sa issue ni Duterte, hindi yun yung main point or hindi yun yung main argument ng defense. Yes, may conspiracy pero hindi pa yun yung pinaghuhugutan nila. Co-perpetrator ang mas tamang termino or mas accurate na termino na ginamit ng ICC. At ang co-perpetrator, meaning ikaw din ay isa sa mga gumampan. Yung conspiracy kasi, talagang pwede naman ngang hindi nangyari na nag-usap-usap itong mga ito sa isang board meeting kung saan nabuo yung conspiracy. Maaring yung instruction, patsi-patsi, hiwa-hiwalay na ibinigay. Pero sa pangkalahatan, ito ang lumabas. Kaya, ang term na gagamitin natin, imbes na co-conspirator, kung saan parang may overall conspiracy, ang term na gagamitin natin ay co-perpetrator. Hindi rin po natin gagamitin yung term na co-accused. Kasi sa kaso ni Duterte, siya lang ang suspect
kalaunan, kung ma-confirm na yung charges o mabuo na yung saklaw ng ano bang reklamo talaga sa kanya, co-accused na. Ay magiging akusado siya. Pero, para maging co-accused, kumbaga, kailangan meron ka ding warrant of arrest. Subject ka rin ng charges. Sa ngayon, wala pa tayong alam na any of them are subject of charges or a warrant of arrest. Kaya, abangan natin yan kung ano ba talaga. Sa ngayon, ang term natin ay sila ay tinuturing na co-perpetrator, mga supporting actor doon sa pinagbibidahang role ni Rodrigo Duterte. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!